Sa isang silid-aralan sa Jiangcheng No. 2 High School, nakasulat sa pisara na isang araw na lang ang natitira bago ang sabay na pagsusulit. Nagbibigay ng huling paalala ang guro ng klase na si Chen Fan. Inutusan niya ang mga mag-aaral na kukuha ng liberal arts exam na ihanda ang kanilang gamit sa pagsusulat, at mas seryoso niyang pinaalalahanan ang mga kukuha ng martial arts exam na ihanda ang kanilang combat gear at mga sandata. Nagbabala rin siya tungkol sa nakamamatay na panganib ng Martial Arts College Entrance Exam. Mariin niyang pinayuhan ang mga estudyanteng mayroong awakened na abilidad na mas mababa sa D-level na huwag na itong kunin. Mula sa kanyang upuan, ngumisi ang bida ng ating istorya na si Xu Jingming, nararamdaman na para sa kanya ang babala ng guro. Naisip niya na siya ay napadpad sa mundong ito na tinatawag na Blue Star. Teknolohikal itong kahawig ng dati niyang mundo. Ngunit pinaninirahan ito ng mababangis at uhaw sa dugong mga halimaw. Upang makalaban dito, may ilang tao na nagising ang kanilang mga kapangyarihan. Sa mundong ito, maaaring magising ang iba't ibang kakayahan sa edad na 16, at sinusukat ito sa 9 na lebel. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nakakakuha lamang ng antas F hanggang D na mga abilidad. Habang iniisip niya ang sarili niyang kapangyarihan, may munting kidlat ang bigla na lang lumitaw. Ibinunyag niya na ang kanyang kakayahan ay i-grade lamang na weak electricity, at may panghihinayang niyang naisip na ang lakas nito ay maihahambing lang sa isang simpleng stun baton. Habang siya ay patuloy na nagmumuni-muni, hinampas ng kaklase niyang si Huangshan, isang lalaking mayroong kulay dilaw na buhok, ang kanyang mesa. Pabiro nitong tinanong kung balak pa ba niyang kunin ang martial arts exam, sabay tawag sa kanya ng basurang e-grade na magdadala lang ng kahihiyan sa kanilang paaralan. Sinabi pa ni Huangshan na mas mabuti pang pumili siya ng liberal arts at inalok siyang maging maliit na clerk sa kumpanya niya balang araw. Bago pa makasagot si Xu Jingming, tumayo ang kaklase nitong si Lin Qingli at sinaway si Huangshan na intindihin na lang nito ang sarili niyang buhay. Naiinis, binalaan siya ni Huangshan at nangakong ipapakita kung sino ang pinakamagaling sa darating na pagsusulit. Habang papalayo, may pananakot pa itong nagsabi na mamamatay lang si Xu Jingming sa mismong lugar ng pagsusulit. Matapos niyang makaalis, lumapit si Lin Qingli kay Xu Jingming na nag-aalala. Pinayuhan niya itong huwag intindihin ang sinabi ni Huangshan at iminungkahing baka hindi rin masamang lumipat na lang sa liberal arts. Subalit tahimik lang na nakinig si Xu Jingming sa kanyang mesa habang nagpapalabas ng hindi mabasang emosyon sa kanyang mukha. Habang nakatitig sa kanyang registration form para sa Great Xia Unified Exam, nakita niya roon ang kanyang nakasulat na E-Level Elemental Ability. Sa Great Xia Kingdom, nahahati ang edukasyon sa liberal arts at martial arts. Ang mga mababa ang antas ng kakayahan o nagkulang sa lakas ng loob sa pakikipaglaban ay maaaring pumili ng liberal arts para maging ordinaryong tao. Ngunit ang landas ng martial arts ay lubhang mapanganib. Ito ay dahil kailangang pumasok ang mga estudyante sa isang itinalagang lugar at makipaglaban hanggang kamatayan sa mababangis na halimaw upang makapasa. At tanging ang mga makakaligtas ang may tsansang makapasok sa unibersidad ng mga awakened o ng may mga abilidad. Doon, sa maraming taong pagsasanay galing sa akademya at mga guro, maaari ang isa na makaalis sa pagiging unrank at maging isang tunay na makapangyarihang ability user. Napabuntong hininga namang naunawaan ni Xu Jingming kung bakit nag-aalala ang kanyang guro at si Lin Qingli. Ito ay dahil natatakot sila sa maaaring mangyari sa kanya kung itutuloy niya ang pagsusulit. Ngunit batid din niyang hindi siya makakatakas sa banta ng mga halimaw. Naalala niya ang malagim na nakaraan sa isang kaganapan na tinatawag na Beast Tide, kung saan nakita niyang walang buhay ang mga katawan ng kanyang mga magulang habang umiiyak siya bilang isang bata. Ang alaalang ito ay nagpatibay ng kanyang loob. Kaya naisip niya na hindi na siya muling magiging isang tao na walang may magagawa. May determinasyon sa kanyang puso, itinaas niya ang kanyang hawak na form at buong loob na idineklara na kukunin pa rin niya ang martial arts exam kahit na ganito ang kanyang katayuan. Makalipas ng ilang oras habang lumulubog ang araw ay tumungo tayo sa tinutuluyan ng ating bida, dito ngayon ay nagsasanay siya sa isang silid gamit ang mahabang sibat. Pinapadaloy niya ang kanyang mahinang kuryenteng kapangyarihan dito, na siyang nagpapasiklab ng asul na kidlat sa katawan ng sandata. Sa isang pagsigaw, isinagawa niya ang isang malakas na paghampas, kung saan pagkatapos ay kaagad siyang napagod sa matinding pagsasanay. Napabuntong hininga siya at bumagsak sa sahig, kasabay ng pagbitiw ng kanyang sandatang sibat.
Habang nakahiga, inisip niya ang mga taon ng kanyang pagsasanay. 2.5 taon na siyang nagsasanay gamit ng sibat, ngunit kahit na ganoon ay nananatili pa rin siyang baguhan. Kaya bumili siya ng teknik na tinatawag na lightning gale break sa halagang 300,000, na bahagyang nagpapalakas sa kanya kumpara sa ibang i-class na mga awaken. Gayunpaman alam niyang tumataas taon-taon ang porsyento ng mga namamatay na may kakayahang mas mababa sa D-class sa pagsusulit. Angat-angat ang kanyang kamay sa ere ay kaagad niya itong isinara habang nagsasabi na kung gusto niyang makapasok sa Awakened University ay kailangan niyang ibigay ang kanyang lahat. Nang may biglang lumitaw na isang system sa kanyang harapan, dito ay may mensaheng nagsasabi na System Activating. Dahil dito ay nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat. Nang matapos ang proseso, tinanong siya ng system kung gusto niya bang kunin ang newbie gift package. Doon niya naisip na baka ito ang alamat na cheat system ng mga lumipat ng daigdig. At hindi siya nagkakamali at napuno siya ng tuwa, ito ay dahil ang laman ng package ay isang S-rank na super ability at kasama dito ay 200 ability points. Natigilan siya ng saglit ng ito ay kanyang maunawaan dahil napakabihira nitong pagkakataon. Sa isang malaking bansa tulad ng SIA, agad kinukuha ng pinakamahuhusay na unibersidad ang may ganitong talento at ginagawang haligi ng lakas. Muling bumalik ang kanyang pag-asa. Mula sa pagiging E-rank na basura at walang halaga, ngayon ay hawak niya ang susi sa pagbabago ng kanyang kapalaran. Ngumisi siya, sabay banggit ng claim habang hinahawi ang kanyang isang kamay paalis sa system. Agad namang naglabasan ang 3 bintana ng system. Nakuhang matagumpay ang package, na idagdag ang 200 ability points, at sinimulan ang pagbibigay ng bagong S-rank ability nito na tinatawag na Purple Cloud Thunder God's Lightning. Umapaw ang napakalakas na enerhiya sa kanyang puso, kung saan binalot ang buo niyang katawan ng kulay asul at kulay lilang mga kidlat. Matapos ng ilang sandali habang patuloy ang pamumuo ng kumukuryenteng enerhiya sa kanyang katawan, biglang nawasak ang silid at bintana dahil sa malakas na pagsabog. Sa labas ng gusali, napatitig ang mga tao sa kakaibang liwanag na lumalabas dito kung saan napatanong ang isang napapaturong batang babae na hawak ng kanyang ina kung ano ang nangyayari doon. Samantala ang iba ay napatanong na lang kung mayroon bang nangyari sa anak ng pamilya ng Shu at dali-daling tumawag para manghingi ng tulong. Pabalik sa ating bida na si Xu Jingming ay napapakagat ito sa kanyang ngipin sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman dahil sa patuloy na pamumuo ng kuryente sa kanyang katawan. Mayat-maya pa sa labas ng gusali ay ipinagtaka ng mga tao ang biglang pagdilim ng kalangitan. Kasabay nito ay ang paglitaw ng isang higanteng dragon na yari sa kidlat sa itaas ng gusali. Lumipat naman bigla ang eksena habang mayroon tayong mapapansin na isang misteryosong lalaki na nakadungaw sa bintana ng isang silid. Ikinakatakot itong kidlat dahil nararamdaman niya ang matinding bigat at natanong kung mayroon bang sasalakay na mababangis na halimaw. Kaya nag-utos itong matandang lalaki na ang Jiang Chen 3rd Legion ay maging alerto, na siyang pinasang-ayunan ng kanyang tauhan sa likod. Mayat-maya pa ang higanteng dragon na yari sa kidlat na lumitaw sa kalangitan ay bumagsak diretso patungo sa katawan ng ating bida. Kung saan matapos niyang maranasan ang napakatinding kirot, mayroong isang mensahe ang lumitaw, nagsasabing ability transformation complete. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, habang inaangat niya ang kanyang isang kamay ay pansin natin ngayon ang lumalabas na kulay asul at lilang kuryente. Naramdaman niyang ibang-iba na itong kapangyarihan, ito ay dahil higit pa ito sa kanyang dating abilidad na parang isa lang na stun baton at ngayoy sapat na para wasakin ng tao sa isang paghampas. Pansin niya naman na napakalaki ng nagawa niyang komosyon sa paligid, bagamat nagpasalamat siya dahil nagawa niya itong makontrol ng kaunti dahil kung hindi ay hindi lang ang training room ang paniguradong nasira. Naalala rin niya na mayroon siyang 200 ability points at hindi alam kung para saan ito. Kaya ipinaliwanag ng system na ito ay makukuha sa pagpatay ng mga mababangis na halimaw at ito'y kanyang makikita at magagamit sa system panel. Ngumisi siya at nagsabi na mahal niya itong simpleng sistema at nagbigay utos upang buksan ang system panel. Dito lumabas ang impormasyon ng kanyang pangalan, level, abilidad, pangangatawan, spirit, ang kanyang mga skills at ang bilang ng kanyang ability points. Iniangat naman nito ang kanyang isang daliri sabay utos sa system na ilaan ang kanyang 200 ability points dahil kinabukasan na ang pinagsamang pagsusulit kaya dapat niya itong gamitin ng tama upang mapakinabangan ng lubos ang kanyang kakayahan. Nauunawaan na ang esensya ng kapangyarihan ay nagmumula sa katawan at isip,
pinili niyang ilagay ang puntos sa kanyang pangangatawan at kaisipan. Agad namang tumaas ang kanyang istatistika, kung saan matapos itong madagdagan ay mapapansin natin ang paglabas ng malakas na kumukuryenteng enerhiya sa kanyang katawan. At nang subukan niyang sumuntok, isang malakas na bugso ng kulay asul at lilang kidlat ang sumabog palabas sa kanyang kamao. Matapos nitong mapahusay ang kanyang basic attributes, naunawaan niya na maging sa paggamit ng teknik sa laban o sa pagmamanipula ng kapangyarihan ay maaari nitong mapalakas ng naaayon. Gamit ng system, pansin naman ito ang pagtaas ng kanyang pangangatawan at isip ng 20 puntos kaya nangangahulugan ito na ang bawat ability points ay may katumbas ng 0.2 na blood energy o hertz. Dahil dito, naniniwala siya ngayong madali na lang para sa kanya ang makapasok sa universidad ng mga awakened. Ngunit gusto niyang malaman kung ano ang kanyang ranggo sa iba pang 700,000 kandidato sa kanilang probinsya, o paano siya may kukumpara sa mga henyo na sinanay ng mga dalubhasang tagapagsanay. Kaagad naman itong sinipa ang kanyang sibat na nasa sahig, kasunod habang ito ay kanyang hinahawi sa paligid ay ang pagsasabi niya na siya ay pupunta sa Marshall Hall upang subukan ang kanyang lakas. Ngunit bago noon ay ang malakas na pagsipa ng pintuan sa kanyang tinutuluyan, ito ay iilang bilang ng mga bumbero na siyang nagmamadaling makapasok sa silid. Paliwanag nitong lalaki na sila ay nakatanggap ng tawag na mayroong sunog, kaya sinabi ni Xu Jingming na ito ay dulot ng kanyang kapangyarihan pero ito ngayon ay kontrolado na. Naiintindihan na walang anong masamang pangyayari, nagiginhawaan na rumadyo ang isang bumbero sa kanyang mga kasamahan na sila ay bumalik. Habang papalayo, hindi nito lubos maisip na ang malaking komosyon ay sanhilang ng isang estudyante kaya naisip niya na ang henerasyong ito ay tunay na kahanga-hanga. Makalipas ng ilang minuto ay ang pag-alis ng mga bumbero sa gusali. Dito sa labas sa kasalukuyan ay makikita natin ang ating bida na naglalakad sa kalye at natanong siya ng isang matandang lalaki kung siya ba ay maayos lang at siya ba ay patungo sa Marshall Hall. Sinagot ito ni Xu Jingming ng oo dahil kinakailangan niyang mag-ensayo para sa pagsusulit kinabukasan. Para sa awakened na maging ganap na tagapaggamit ng superpower, kailangan nilang paghusayin ng pareho ang pangangatawan at isip upang mapataas ang ipinapalabas na kapangyarihan. Kaya naging laganap ang mga Marshall Hall sa pagbibigay ng espasyo sa pagsasanay at mga alituntunin, subalit hindi lahat ng pamilya ay may kakayahang magpatayo ng pribadong training room. Ang dalawa sa pinakasikat na Marshall Hall sa nasyon ng Sia ay ang Thunderclap at ang Violent Bear. Sa dalawa, ang Violent Bear Hall na mayroong taunang bayad ng 100,000 ay angkop sa mga mayayamang estudyante. At tanging ang Thunderclap Hall lamang ang nag-aalok ng libreng paggamit sa mga estudyante ng high school. Matapos na tumungo ng ating bida sa Thunderclap Hall, dito ay pansin niya ang isang babae na napapalibutan ng maraming estudyante. Ang magandang babaeng ito ay ang pinsan ni Xu Jingming na si Tang Chi. Sa oras na makalapit si Xu Jingming ay agad nitong tinawag ang kanyang pinsan sabay tanong kung ano ang kanyang ginagawa doon. Sinagot lang siya nitong babae na siya ay naroon kasama ng kanyang kaibigan. Ito'y nauunawaan, kaagad na nagpaalam ang ating bida sa kanyang pinsan na siya ay magpapatuloy sa training room. Samantala ang kaibigang babae ni Tang Chi ay nagawa namang mahumaling sa itsura ni Xu Jingming kaya natanong niya kung sino itong gwapong lalaki. Ipinaliwanag ni Tang Chi na ito ay kanyang pinsan, at gaya nila, siya din ay isang senior na kukuha ng pagsusulit ng martial arts. Mayroon namang nagsalitang lalaki sa kanilang likuran, nagtatanong kung bakit itong babae ay mayroong napakaraming katanungan at ito ba ay nagkakagusto na kaagad sa ating bida, na namumula ang mga pisngi nitong sinagot, na sa ganitong mukha basta hindi ito mahina ay magiging isa itong maayos na kasintahan. Bagamat nadismaya ito ng todo at nabasag ang kanyang puso dahil isiniwalat ni Tang Chi na si Xu Jingming ay mayroon lamang i-rank na abilidad. Sarkastiko naman na saad nitong lalaki na ang lakas ng loob nitong sumali kahit siya ay mayroon lamang mahinang abilidad, na sinagot ni Tang Chi kung ano kung ito'y matapang dahil napakadelikado nito at mas gugustuhin niya na lang na ito ay hindi sumali sa pagsusulit. Nang bigla na lang siyang hinila ng kanyang kaibigan sabay sabi na wag na nila itong pag-usapan dahil sila ay pumunta rito para suriin ang Thunderclap Marshall Hall. Habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad, ito'y pinasang-ayunan ni Tang Chi dahil sa 3 taon nitong pagsasanay sa Violent Bear ay ngayon lang siya nakapunta dito, at wika niya na ang pagpapahinga bago ng pagsusulit ay maganda para sa kalusugan ng kaisipan. Samantala lumipat naman tayo patungo kay Xu Jingming sa loob ng training room upang subukin ang kanyang panibagong lakas.
Pinipiga ang kanyang sandatang sibat, pansin niya ngayon na ito'y mas lalong gumaan, marahil dahil sa paglakas ng pangangatawan nito. At dahil kinabukasan na magsisimula ang pinagsamang pagsusulit ay wala na siyang oras para maghanap ng mas angkop na sandata, mabilis nitong hinawi ang kanyang sandatang sibat sabay sabi na titingnan nito ngayon ang buo niyang lakas nang hindi gumagamit ng power enhancement. Pagkatapos nito ay huminga siya ng malalim. Kasunod ay ang mabilis niyang paggamit sa sandata niyang sibat gamit ng buo niyang lakas at walang kapangyarihan, kung saan ito'y tumusok ng napakalakas sa target. Sa kanyang unang pagsubok ng walang kapangyarihan, nakapagtala siya ng 321 puntos. Dito ay pansin natin ang pagbabalik sa normal ng kanyang target dahil itong training room ay gawa sa basic memory metal na siyang automatikong ibinabalik sa dati hanggat hindi ito lagpas sa makakayang resistensya. Sa tuwa, napaangat si Xu Jingming ng kanyang kamao dahil ang kanyang lakas ay doble ng kung ano ang mayroon siya dati at karamihan sa mga awakened ay nakakakuha lamang ng 100 puntos. Matapos nito ay ang pagsubok niya ng kanyang skill na Purple Heaven Divine Thunder. Kung saan habang napapalibutan ng buo niyang katawan ng kuryente, mabilis nitong iniangat ang kanyang kamay. Nang gamitin niya ang bagong S-Rank Thunder ability, sumabog ang kulay asol at kulay lilang kidlat na halos durugin ang matibay na target. Dahil dito, isang nakakagulat na 3,021 puntos ang nakuha ng ating bida. Tuwang-tuwa si Xu Jingming sa lakas ng kanyang S-Rank na abilidad. Ang normal na standard para sa isang first-tier awakened ay 1,000 puntos lang. Pero kahit hindi pa siya ranked, nakapaglabas na siya ng atake na kapantay ng mid-tier first awakened, patunay ng bago niyang potensyal. Pero hindi pa siya natatapos, dahil habang napupuno ang kanyang paligid ng kidlat, nagsabi siya na ito ay hindi pa ang kanyang buong potensyal. Pinili niyang gamitin ang totoo niyang kapangyarihan, isang teknik na pinaghalo ang pisikal na lakas, power enhancement, at combat technique sa isang malakas na atake. Inilagay niya ang lahat ng lakas sa sibat, na nabalutan ng matinding kulay lilang kidlat. Iwinasiwas niya ito ng malawak. Kasunod ay ang mabilis at napakalakas na pagdampi nito ng dulo ng sibat sa target, kung saan dahil sa tindi nito ay naipon ang kuryente at naging isang maliwanag at kumikidlat na bola ng kapangyarihan. Sa isang malakas na pagsigaw ng Thunder Gale, pinakawalan niya ang atake. Bumagsak ang sibat, at isang napakalakas na pagsabog ng kulay lilang enerhiya ang lumamo ng buo sa target. Nayanig ang buong martial arts hall dahil sa napakalakas nitong impact. Sa main stadium, nayanig ang mga estudyante, at may isang napasigaw kung lumindol ba. Samantala sa parehong palapag, makikita natin na nawalan ng balanse sina Tang Chi at ang kanyang mga kaibigan. Napansin dito ng lalaki ang lakas ng enerhiya at sinabi na para itong galing sa isang totoong awakened. Nagtaka sila kung may bago bang high school awakened na lumabas, dahil lahat ng kilalang malalakas ay nasa kabilang training hall. Sa matinding kuryusidad, nagyaya si Tang Chi na tingnan yon. Habang sinusundan nila ang bakas ng pinanggalingan ng napakalakas na enerhiya, nakasalubong nila si Xu Jingming na hawak ang sibat na binalot na ng tela at palabas na sa gusali. Sa sandaling sila ay magkita ay tinawag siya ni Tang Chi. Ito'y napapansin, natanong siya ng kanyang pinsan kung siya ba ay uuwi na pinasang-ayunan ng ating bida dahil kailangan niyang umuwi ng maaga at maghanda para sa pagsusulit kinabukasan. Pinaalalahanan naman siya ni Tang Chi na maging maingat dito, ngunit pasigaw siyang pinagsabihan ng lalaki nilang kaibigan na kalimutan na ito at tinuro ang isang silid. Naabot ang training room kung saan nanggaling ang malakas na enerhiya. Natanong ni Tang Chi kung ito ba yun at ito'y pinasang-ayunan ng kanyang kaibigan sa pagsasabi na ito'y walang duda. Sa sandaling sila ay makapasok sa loob ng training room, nanlaki ang kanilang mga mata at hindi makapaniwala sa kanilang nasisilayan. Ito ay dahil ang buong silid ay nasira sa puntong sobrang nawasak ang advanced memory metal target, at hindi lang ito dahil pati na ang pader sa likod nito ay nagkaroon ng napakalaking butas. Nagulat ng husto sina Tang Chi at ang kaibigan niyang si Xiaoya dahil hindi nila lubos maisip na ganito kalakas ang puwersa ng isang estudyante. Hindi mapaniwalaan ni Xiaoya na kahit ang advanced memory metal ay natunaw sa lakas ng pag-atake. Nagtanong siya kung may estudyante ba sa kanilang lungsod na kayang gumawa nitong bagay. Pero sinabi ng kaibigan nilang lalaki na masyadong malakas ang kapangyarihan na ito para sa isang estudyante lamang. Teorya niya, baka isang second-order ability user ang napadpad sa level na ito kaya ginamit ang training room para subukan ang kanyang lakas.
Sumang-ayon ng isa nilang kaibigan, ito ay dahil kahit ang isang henyo mula sa capital ay hindi basta-basta na lamang makakagawa ng ganito kalakas na pag-atake. Bagamat si Xiaoya ay may ibang hinala, sinabi niya na ang tanging nakita nila roon ay si Xu Jingming lang, at baka marahil siya ay isang tunay na henyo na itinatago lang ang totoo nitong lakas at naghihintabi lang itong ipakita sa pagsusulit kinabukasan. Tinawanan lang siya ng iba at sinabing nagbabasa lang siya ng sobrang daming nobela. Tinukoy rin ng isa na kilala si Xu Jingming bilang isang mahinang E-class user na maswerte na kung makakuha man ng 300 puntos. Tahimik si Tang Chi, pero nang tanungin siya ng kanilang isang kaibigang lalaki patungkol sa opinyon niya, ang sagot niya lang ay siguro habang sinusuri ang nabasag na pader. Hinaplos niya ang pader at napansin ng marka ng pinsala ay gawa ng isang sibat. Pumasok sa isipan niya ang imahe ng pinsan niyang may sandatang sibat, at nagsimulang magduda kung ang pagkuha ba ni Xu Jingming ng martial arts exam ay hindi lang sobrang kumpiyansa sa sarili. Kinabukasan sa araw ng pagsusulit, dumating ang maraming bilang ng mga boss sa malaking venue at naglabasan ang mga estudyanteng dala ang kanilang mga sandata. Kasama rito ang ating bida na si Xu Jingming na naglalakad ng buo ang loob at may tiwala sa sarili habang daladala ang sibat sa kanyang balikat. Sa harap ng matayog na bakod, pinagmasdan ng mga estudyante ng may takot at paghanga ang lugar ng pagsusulit. May isang nagreklamo na mas mahina ang mga halimaw dati. Ngayon ay sobrang delikado dahil sa nakikita nilang halimaw na unicorn rhino. Nang may bigla na lang lumitaw na aroganteng boses, isang binatang mahaba ang buhok at may malaking espada ang tumawag sa kanila na mga duwag. Sinabi niyang kung hindi nila kayang talunin ng isang unicorn rhino, hindi sila nararapat sa Universidad ng mga Awakened kahit pa na sila ay swertihin kaya napatahimik ang lahat. Nakikita itong tagpo, sa tabi ay natanong ni Xu Jingming sa matalik na kaibigan na si Liu Ji kung sino itong lalaki. Sinabi ni Liu Ji na ito ay ang tinaguriang gentle sword na si Zhu Mingyang ng First High School. Ipinaliwanag ni Liu Ji na narinig niya na si Zhu Mingyang ay isang kilalang henyo, may B-class ability na Light and Swift Gale, at nakarating na sa First Order ability user na bihira para sa isang high school na estudyante. Ngumiti lang si Xu Jingming dahil ito ang henyo na inaasahan ng lahat na mangunguna sa pagsusulit, kaya may kumpiyansa niyang naisip kung sino kaya sa kanila ang mas malakas. Nang may bigla na lang isang boses ang sumigaw para kunin ang atensyon ng lahat ng kukuha ng exam. Nagpakilala ang lalaki na mayroong matigas na itsura at may peklat sa isang mata na si Commander Wang Haiyang, ang Commander-in-Chief ng Jiangchen Martial Arts Exam. Ipinaliwanag niya na tatagal ng 12 oras ang exam, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At ang pagsusulit ay gaganapin sa isang sirang bayan na nasa kanyang likuran. Ang lugar na ito ay nahahati sa 4 na zone, ang Outer Area, Central Area, Inner Area, at Core Area, at mas mataas ang puntos kung mas malakas ang halimaw na kanilang mapapatay. Gayunpaman nagbabala siya dahil ang core area ay nakareserba lang para sa mga top students kaya pinaalalahanan niya ang mga estudyante na huwag nilang isakripisyo ang kanilang buhay sa konting karagdagang puntos. Habang nakikinig, inisip ni Xu Jingming noong dati nang hindi niya pa nakukuha ang bagong abilidad ay hanggang outer area lang ang kanyang makakaya. Pero ngayon, dahil sa panibago niyang lakas, handa na siyang pumasok hanggang inner circle at baka pati sa core area. Bago magsimula, nakakuha ang mga estudyante ng mga exam supply mula sa kanilang homeroom teacher na si Chen Fan. Saad nito habang ibinibigay ang bagay sa ating bida, na ang exam supplies ay naglalaman ng 3 bagay. Kasama rito ang smartwatch upang magsubaybay sa bilang at uri ng mababagsik na halimaw na kanilang mapapatay. Ang backpack na naglalaman ng 3 energy bars, energy drink, at medical kit. Ang panghuli ay ang safety sphere na kayang gumawa ng kumukuryenteng lambat na hindi kayang malusutan ng mga ordinaryong halimaw. Kasunod ay ang pagpayo ni Chen Fan kay Xu Jingming na ang paggamit ng safety sphere ay nangangahulugan ng pag-alis nito sa pagsusulit, at pinaalala sa kanya na mas mahalaga ang buhay kaysa sa puntos kaya nagpasalamat ang ating bida. Maya't-maya pa ay naagaw ang atensyon ni Xu Jingming dahil sa pagtawag ng kaklase niyang si Lin Qingli. Nalaman na walang kasama ang ating bida, inalok siya nito na sumama sa kanilang grupo kasama ng matalik niyang kaibigan na si Liu Ji na isang C-rank awakened. Pero nagreklamo ang iba nitong mga kasama, nagsasabi na kung isasama nila si Xu Jingming ay magiging pabigat lang ito sa grupo.
Naririnig itong bagay, naasar ng todo si Liu Ji at nagsabi na hindi ba't napag-usapan na nila ito kaya bakit nila binabago ang kanilang desisyon. Pansin ang walang tigil na pakikipagtalo ng dalawang estudyante, mabilis na hinila ni Xu Jingming ang kanyang kaibigan sabay sabi sa class president nilang si Lin Qinli na natutuwa siya sa kanilang alok. Pero balak niyang pumasok ng mag-isa kaya pwede na silang magpatuloy sa loob at bumuo ng kanilang grupo. Sa pag-aalala, natanong ni Lin Qinli at Liu Ji kung siya ba ay seryoso dito, at pinaalalahanan siya na maging maingat. Matapos noon, labag man sa kanilang kalooban, nagpatuloy silang umalis upang lumapit sa gate ng pagsusulit. Samantala si Xu Jingming ay napangiti lang, sabay sabi na siya ay magpapatuloy para bumuo ng grupo kasama ni Huang Shen pero kahit wala ito, nakakasigurado siyang makakakuha ng mataas na puntos. Makalipas ng ilang minuto ay ang paglabas ng maraming bilang ng mga drone, kasabay nito ay ang pag-aanunsyo na magsisimula na ang ika-2037 na Martial Arts College exam. Hindi nagtagal ay binuksan ng malaking gate kung saan maraming bilang ng mga estudyante galing sa iba't ibang paaralan ang nagmamadaling sumugod. Kabilang dito ang pinsan ng ating bida na si Tang Chi at kanyang kaibigan. Makikita rin natin dito ang isang babae na mayroong kulay lilang buhok at may hawak na malaking espada na mabilis na tumatakbo. Samantala pansin natin si Zhu Mingyang na napakataas ang naging pagtalon upang magkaroon ng malaking kalamangan. Sa likuran na bahagi naman ay si Xu Jingming na maayos lang ang pagtakbo habang daladala ang kanyang sandatang sibat. Habang siya ay nagpapatuloy ay ang pagpindot niya sa smartwatch. Dito lumabas ang system at pansin niya na nangunguna na si Zhu Mingyang ng first high school na mayroon ng 7 puntos. Pero ngumiti lang si Xu Jingming at mas lalo siyang ginanahan. Habang ang ibang estudyante ay nananatili sa outer area, napagpasyahan ng ating bida na tumungo sa core area. Subalit sa pagpapatuloy niya sa daan, nagulat siya ng husto at natigilan dahil sa nakita niyang bangkay ng isang estudyante na nasa tabi ang safety sphere. Naisip niya na ito ay mayroong nakakakilabot na sugat at hindi man lang ito nagkaroon ng oras para magamit ang safety sphere kaya hindi siya nagtataka kung bakit pinagsasabihan siya ng kanyang guro na huwag tumuloy sa pagsusulit. Dagdag pa niya na kung hindi niya nakuha ang S-rank na abilidad ay marahil na uwi rin siya kagaya nito. Lumapit si Xu Jingming para magbigay signal gamit ng smartwatch ng estudyante. Ngunit napuno siya ng pagkabahala dahil sa nararamdaman niyang presensya. Mayroong paa na may matatalim na mga kuko ang sumulpot sa kanyang likuran. Ito ay pagmamay-ari ng isang mabangis na halimaw na nagpapalabas ng malakas na enerhiya na sadyang nag-iwan ng katawan nitong estudyante para gawing patibong. Bagamat kahit na ganoon, nananatiling mahinahon si Xu Jingming. Naghanda naman kaagad ang ating bida dahil alam nitong napaka-agresibo ng halimaw. Hindi nagtagal ay ang mabilis na paglukso nitong mabangis na pusa. Subalit ang pag-atake nito ay madaling naiwasan ni Xu Jingming kung saan nakalipat kaagad siya sa likuran ng kanyang kalaban. Naisip niya naman na itong halimaw ay mayroong mabilis na pangangatawan, matatalim na kuko, at mayroong pagkagat na lampas sa 1,000 kilo, kaya ito ay karapat-dapat tawaging newbie killer. Napapansin ang pagiging mas agresibo nitong halimaw, inihanda ni Xu Jingming ang kanyang sandatang sibat habang napapaisip na itong mga halimaw ay tinatawag na mababangis na halimaw dahil nagtataglay ang mga ito ng mabagsik na aura upang takutin ang kanilang mga biktima. Dagdag pa niya na narinig niya na ang karamihan sa mga awakened na tao na unang makatagpo itong mga halimaw ay walang may nagagawa sa ilalim ng mabagsik na aura at hindi man lang nila mailabas ang 30% ng kanilang mga kapangyarihan o di kaya ay naghihintay na lamang sila na mamatay. Dahil dito, ang mga mayayamang pamilya ay kumukuha ng mga specialized ability user na bodyguards upang dalhin ang kanilang mga anak sa delikadong lugar para masanay ang mga ito na lumaban sa mabangis na halimaw habang bata pa lamang. At syempre, ang ating bida ay walang ganitong pribilehiyo at unang beses niyang makaharap ang ganitong kalaban, bagamat kahit na ganoon ay nananatiling mahinahon si Xu Jingming. Makalipas ng ilang sandali ay ang muling paglukso nitong mabangis na pusa upang umatake. Mabilis itong nakarating sa kinaroroonan ng ating bida, pero hindi ito alintana ni Xu Jingming at makikita lang natin ang pagkuryente sa hawak nitong sibat. Kasunod ay ang napakabilis niyang pag-ikot sa sandata na siyang naging dahilan ng pagkatusok nitong mabangis na halimaw sa dulo ng kanyang sibat. Pansin niya naman na ang ipinapalabas nitong mabangis na aura ay walang epekto sa kanya. Matapos noon ay ang paglabas ng system galing sa kanyang smartwatch na nagsasabi na siya ay nakakuha ng 3 puntos dahil sa pagpatay nito sa halimaw na tinatawag na Shadow Cat.
Bago nito, tandaan natin na ang mga mababangis na halimaw ay nahati sa 9 na antas na nagsisimula sa una papunta sa ika-9. At ang mabangis na halimaw na mas mababa sa unang antas ay mga unranked na tumutugma sa mga awakened na tao. Tiningnan ni Xu Jingming ang mapa ng venue gamit ng kanyang smartwatch. Kasabay nito ay ang pagsasabi niya na may puntos nga sa bawat pagpatay sa mga halimaw, pero sobrang kaunti naman ng puntos mula sa mga unranked beasts. Nauunawaan na hindi gumagana ang aura ng mga halimaw, nagpasya siyang huwag na mag-aksaya pa ng oras sa outer area at magmadaling dumiretso patungo sa mas delikadong central area. Habang naglalakad papasok, dumaan siya sa maraming bilang ng mga halimaw. Dito nagawa niyang mapatay ang shadow cat, ang mga halimaw na tinatawag na iron-furred pigs, at iba't ibang klase ng mga halimaw kung saan nakakakuha siya ng tig 3 hanggang 6 na puntos bawat isa. Gayunpaman napansin niya ang problema, ito ay kahit na nakakaipon siya ng puntos ay wala pa rin siyang totoong kasanayan sa pakikipaglaban. Masyado kasing malakas ang bagong S-rank ability nito, kaya lahat ng unranked beasts ay kaagad na namamatay ng walang kahirap-hirap kaya hindi siya natututong lumaban ng maayos. Naisip niya din na ang paggamit niya ng enerhiya sa mataas na rank na abilidad ay mabilis kumain ng lakas. Ang dati niyang abilidad na i-rank ay tumatagal ng higit sa 3 oras, samantala ang bago niyang S-rank na abilidad ay hindi man lang niya magawang mapanatili ng 1 oras kung ito ay ginagamit niya ng buong lakas. Dahil dito, nagbago siya ng plano sa pamamagitan ng hindi pag-aksaya ng abilidad at paggamit lang nito ng spear technique upang makakuha ng karanasan at makatipid ng enerhiya. Nang bigla na lang lumitaw ang malaking halimaw, ito'y isang unicorn rhino na naglalakad sa paligid. Ang dambuhalang halimaw ay hinabol siya at binato ang nadaan ng isang sirang kotse palayo. Imbes na umatras, harapan nitong sinugod ni Xu Jingming. Bago pa tumama ang malaking sungay ng rhino, makikita natin ang pag-ikot niya sa ere. Dito, mabilis siyang nakapwesto sa itaas ng halimaw. Kaya bago pa ang halimaw na makagalaw, gamit ng kanyang sandatang sibat ay sinaksak niya ito at itinusok ito sa kanyang bungo na siyang naging dahilan ng agad nitong pagkamatay at pagbagsak sa lupa. Napabuntong hininga ng kaunti si Xu Jingming, pero nagulat siya dahil mas lalong bumilis ang kanyang pagpatay sa mabangis na halimaw kesa ng dati. Kahit isang malakas na halimaw tulad nito, hindi naging malaking problema. Napaisip siya na baka umangat ang level ng kanyang spear technique nang hindi niya napapansin. Muli nitong binuksan ang system panel. Dito ay pansin niya na tumaas sa intermediate level ang kanyang spear technique gaya ng kanyang iniisip, at naunawaan niya na ang pagdepende lamang sa spear technique ang pinaka-epektibong paraan upang mas mabilis lumakas. Ramdam na makakaya nitong gawin ang kahit ano gamit ng intermediate spear technique, naisip niya kung ano ang mangyayari kung mas lalo niya pa itong paghusayin. Gamit ng naipong puntos, agad nitong in-upgrade ang kanyang spear technique. Kaagad din niyang naramdaman ang pagbabago kung saan bumuhos sa utak niya ang napakaraming galaw gamit ng sandatang sibat. Dahil sa pagbaha nito ay halos mapahawak siya sa ulo sa dami ng bagong kaalaman na pumasok sa kanyang isipan. Ngayong hawak-hawak ang sibat, sinabi niya na hindi na siya makapaghintay na subukan ang bagong skill laban sa isang first rank na mabangis na halimaw. Samantala sa parehong oras, makikita natin na naglalakad ang grupo ni Lin Qingli at ni Liu Ji. Nang biglang napahinto si Lin Qingli dahil parang nakita niya raw si Xu Jingming. Bagamat hindi siya pinaniwalaan ng kanyang mga kasama dahil marahil siya ay nakakakita lang ng mga bagay, ito ay dahil parang suicide sa isang i-rank na awakened ang pumunta rito sa ganitong parte ng venue. Nag-alala si Lin Qingli at napatanong kung mali ba ang kanyang nakita dahil nakakasigurado siya na eksakto itong anino ni Xu Jingming, samantala natanong din ni Liu Ji kung kamusta na kaya ang kanyang kaibigan. Pero bago pa lumalim ang kanilang katanungan, habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad ay tinawag sila bigla ng isa nilang kasama dahil sa kanyang nadiskubre. Lumapit sila at natagpuan ang bangkay ng isang unicorn rhino, dito ay pansin nila na kakamatay lang nito dahil sariwa pa ang dugo at nang makita nila ang sugat ng halimaw ay malinaw nilang napagtanto na sugat ito na gawa ng sibat. Nauunawaan na si Xu Jingming ay gumagamit ng sandatang sibat, nagugulat na natanong ni Lin Qingli kung ang kanya ba talagang nakita nito lang ay ang ating bida. Ayaw maniwala dito, nagsabi ang mga kasamahan nito na huwag niyang sabihin na itong i-rank awakened ang pumatay sa Rainbow Rhino dahil ito ay isang mabangis na halimaw na tanging si rank lang ang makakapatay kaya papaano niya ito magagawa.
Nagbigay suhestyon ng isang lalaki, nagsasabi na para malaman kung ito nga ay talagang napatay ni Xu Jingming ay pwede nilang suriin ang naipon nitong puntos sa kasalukuyan. Gamit ng smartwatch ni Lin Chinli, pinalabas niya ang system at dito ay nakita ng buong grupo na si Xu Jingming ay nasa top 46 at mayroong 256 na puntos na siyang nagpapatunay na siya nga ang may kagagawan nito. Natulala ang grupo at napanganga ng husto sa matinding pagkagulat. Hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, sabi pa ng isa, baka kapangalan lang niya ito dahil siya ay isang i-rank lamang, pero malinaw ang katotohanan. Samantala, sa control room kung saan nanunood ang mga opisyal at mga VIP sa pagsusulit, pinuri nila ang First High School dahil kasing lakas pa rin ito gaya ng dati at kontrolado nila ang buong nangungunang 10. Lalo na si Zhu Mingyang na nangunguna sa 412 niyang puntos. Kasabay nito ay pinag-uusapan din nila kung makakaya ba nitong makapasok sa top 100 ng buong probinsya. Nandito rin ang director ng Jiangcheng Education Bureau na si Zhang Wenshan, na itinuturing si Zhu Mingyang bilang ace ng lungsod dahil ang abilidad nito ay hindi magiging mahina kahit pa sa martial arts exam kaya panigurado itong makakapasok sa top 100 ng probinsya. Kasunod ay ang pagsasabi niya sa principal ng First High School na kontento siya sa edukasyon na ibinibigay ng kanilang paaralan, at ganoon din sa principal ng Third High School dahil nagawa ng isa sa kanilang estudyante na makapasok sa top 10 na pinasalamatan lang nito dahil sa pamumuno ng director. Iba naman ang naging reaksyon nito nang makaharap ang principal ng Second High School at pinagsabihan lang na dapat pa silang magsikap ng husto dahil ang kanilang estudyante ay nasa top 18 lamang. Sa inis ay napakagat sa ngipin ang principal ng Second High School na si Zhao Yao. Ito ay dahil 8 estudyante lang naman sa Third High School ang kabilang sa top 50. Kasunod nito ay nabanggit niya sa kanyang isipan ang kanilang mga estudyante na kabilang sa top 50 na mas pagbutihin pa at kasama dito si Xu Jingming. Pero napahinto siya bigla, ito ay dahil hindi niya nakikilala ang ating bida na si Xu Jingming kaya nagtataka niyang natanong sa sarili kung bakit hindi niya pa nakikita ang pangalan na ito at mayroon ba nang may ganitong pangalan na estudyante sa advanced class. Labis naman ang pagkagulat ni Chen Fan nang makita niya ang pangalan ng kanyang estudyante na si Xu Jingming na nasa top 50. Hindi makapaniwala dito, pinagpapawisan niyang natanong sa sarili kung hindi ba itong bata ay isang i-rank lang na awakened kaya marahil itinatago lang nito ang kanyang tunay na lakas, pero naisip din niya na kahit gaano niya man ito itago, pwede ba ang i-ranked ability na biglang maging S-rank? Dahil ang mga nasa top 10 lamang na mga estudyante ang mayroong itinalagang video, hindi magawang makahanap ni Chen Fan ng kuha sa ating bida kaya natanong niya kung papaano kaya ito nakakuha ng mataas na puntos. Samantala, tumungo tayo sa central area kung saan mayroong mataas na panganib. Dito ay ang pagsulpot ng paa na inapakan ng isang bote kaya ito ay nawasak. Ito'y pagmamay-ari ng ating bida na si Xu Jingming na kumakain ngayon ng energy bar habang napapansin ang pagkonti ng bilang ng mga mababangis na halimaw matapos nitong makapasok sa central area. Naisip niya na marahil ito ay dahil nakapagsimulang magkaroon ng kaunting katalinuhan ang mga halimaw at pagkilala sa kanilang nasasakupan na siyang nagpapahirap sa kanilang kalabanin kesa sa mga unranked. Maya't maya pa ay nakaramdam siya ng isang malakas na presensya. Sumulpot sa kanyang harapan ng isang dambuhalang tigreng halimaw na itinabi ang mga sasakyan na para bang mga laruan. Ang halimaw na ito ay isang first-rank fierce beast na tinatawag na Arm-Blade Tiger, nagbibigay patunay dahil makikita natin ang mga matatalim na kutsilyo sa kanyang mga braso. Tumawa lang si Xu Jingming sabay sabi na mukhang sinuswerte siya ngayon dahil sa sandaling siya ay makapasok sa central area ay nakatagpo siya kaagad ng first rank na halimaw. Kasunod ay ang walang pag-aalinlangan niyang pagsugod habang nagsasabi na ito'y perpekto upang subukan ang kanyang spear technique. Kaagad ring lumukso ng napakabilis ang mabangis na tigre upang siya ay atakihin. Dahil dito, napahinto si Xu Jingming sa kanyang paglusob. Habang napapatingala ay ang pag-ikot niya ng kanyang sandatang sibat. Kasunod ay ang pagpapalabas niya ng pag-counter kaya makikita natin ang pagbanggaan ng kanilang mga pag-atake. Sa lakas ng kanilang pagbanggaan ay nanginig ang kamay ng tigre, halatang nagkaroon nito ng pinsala. Samantala si Xu Jingming ay wala man lang may naramdaman at natanong lang sa sarili kung ganito lang ba ang lakas ng first-rank Arm-Blade Tiger dahil kung ganon, tingin niya, ang tanging makakapag-udyok lang sa kanya upang gumamit ng kaunti ng kanyang kapangyarihan ay ang Tiger King. Muli namang sumugod ang ating bida makalipas ng ilang sandali.
Sa oras na maabot niya ang tigre ay mabilis siyang nakalipat sa ibaba nito kaya nagawa niyang masaksak ang halimaw sa kanyang balikat. Dama itong pag-atake, kasabay ng pagtalsik ng kanyang mga dugo ay napasigaw ang malaking halimaw sa tindi ng nararamdaman nitong sakit. Pinapanatili ang kanyang maayos na tindig at nakapokus na anyo, lalo lamang niyang pinaigting ang galit ng halimaw na tigre. Nang bigla na lang natuon ang atensyon ni Xu Jingming patungo sa kanyang kalaban, ito ay dahil sa pagniningning ng kulay bughaw na mga mata nito sa galit. Kasunod ay ang muling paglukso nito ng napakataas upang napakabilis din na umatake sa ating bida. Sa sandaling siya ay makalapit ay ang sunod-sunod nitong pag-atake gamit ng kanyang mga matatalim na kuko at kutsilyo sa braso, bagamat itong lahat ay madali lang na naiiwasan ni Xu Jingming. Habang patuloy na umiilag ang ating bida sa mga pag-atake ng mabangis na tigre, naisip niya na ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa isang first rank na halimaw dahil sa kabila ng sugat nito ay nananatili pa rin itong matibay at nais pa nitong lumaban hanggang sa huli. Nang bigla na lang napahinto si Xu Jingming at umikot pabalik sa kalaban dahil nagpasya siyang wakasan na ang laban. Habang hawak-hawak ang kanyang sandatang sibat na umiipon ng enerhiya, idineklara niya na ang anumang karagdagang paglaban ng halimaw ay walang saysay. Gamit ng nagtipon nitong mga enerhiya ng kidlat, kasabay ng kanyang malakas na pagsigaw ay ang pagpapalabas niya ng sunod-sunod na mga pag-atake. Sa isang iglap, ang mga enerhiya galing dito ay kaagad na nakaabot sa tigre. Oras nang ito ay tumama, isang huling pagsigaw ng paghihirap ang kumawala sa halimaw habang binubutas ng makapangyarihang teknik ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pagkatapos nito ay bumagsak ang mabangis na tigre at nawala ng buhay, nagpapahiwatig ng pagkapanalo ng ating bida. Agad na lumitaw ang isang abiso galing sa smartwatch ni Xu Jingming, kinukumpirma ang pagkakapatay niya sa isang first-rank Armblade Tiger at nakatanggap siya ng 14 na puntos. Nasiyahan siya nang mapansin na halos doble ang puntos na kanyang nakuha mula sa halimaw kaysa sa mga unranked. Naliwanagan din siya at napagtanto niya na habang ang pagsusulit ay mapanganib para sa mata ng iba, pero para sa kanya, ito ay isang paraiso upang siya ay makapag-level up. Naunawaan niya rin na ito ay isang bihirang oportunidad, kaya kailangan nitong sulitin ang kanyang oras upang makaipon ng napakaraming ability points. Samantala, bumalik tayo sa hanay ng mga nanunood. Tensyonado ang kapaligiran habang ang mga opisyal at mga guro ay nakatutok sa pag-angat ng puntos ng mga estudyante na kasalukuyang kumukuha ng martial arts exam. Lumitaw sa screen na pumantay si Xu Jingming sa ika-32 antas sa pagsusulit dahil siya ngayon ay nakakuha ng 328 puntos. May isang opisyal na tumungo sa gurong si Chen Fan, nagtatanong kung mula ba sa kanyang klase ang nakakagulat na estudyanteng ito. Makalipas ng ilang sandali ay napunta ang lahat ng atensyon kay Chen Fan, pinuri siya ng ibang guro dahil sa pagkamangha na sa dami ng klase. May iilang bilang ng mga estudyante mula sa kanilang paaralan at kanyang tinuturuan ang nakapasok sa top 50. Pinuri pa ng mga ito ang kanyang paraan ng pagtuturo, ngunit mapagpakumbabang tumanggi si Chen Fan at iginiit na purong sipag ng mga estudyante ang dahilan dito. Naputol naman bigla ang kanilang pag-uusap nang may isang opisyal ang sumigaw. Nagsasabi habang itinuturo ang malaking screen na umakyat na naman ang katayuan ni Xu Jingming dahil siya ngayon ay umangat sa top 25 at hindi siya makapaniwalang nakakuha ito ng 44 na puntos sa isang bagsak. Mabilis na nagkalkula ang direktor na si Jiang Wenshan, naaalala na nagbibigay ang unranked beast ng 6 hanggang 8 puntos, habang ang isang first-tier low-grade beast naman ay 14 hanggang 16 na puntos. Pinagpatuloy ng principal ng second high school na si Zhao Yao ang pagkalkula dito, at nagyelo ang kanyang mukha nang ito ay kanyang maunawaan, dahil alam niyang nag-o-update ang bilang ng puntos kada 4 na segundo kaya nagsimulang mabuo sa kanyang isip ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Tinapos ni Direktor Jiang Wenshan ang kalkulasyon at ipinaliwanag na sa loob lamang ng 4 na segundo, nakapatay si Xu Jingming ng 5 pinakamataas na unranked beasts o 3 first-tier low-grade beasts. Napangiti siya at binanggit na ang ganitong pagganap ay hindi na nakita sa loob ng maraming taon. Kasunod ay bumaling siya sa principal ng second high school at tinanong kung bakit hindi pa niya kailanman nabanggit ang estudyanteng ito dahil ito'y may malinaw na malaking potensyal. Inamin ng principal na ngayon lang din niya nalaman ang patungkol sa ating bida kaya kailangan nilang tanungin ang homeroom teacher nito. Agad ni Zhao Yao na nilapitan si Chen Fan at inanyayaan na ipaliwanag ang detalye ng ating bida sa direktor, partikular na patungkol sa kanyang talento.
Nakaharap sa pinakamataas na opisyal ng edukasyon sa lungsod, pinagpapawisang ipinahayag ni Chen Fan ang nakabibiglang katotohanan. Ito ay dahil si Xu Jingming ay naging awakened ng mayroon lamang E-grade na abilidad na weak electricity. Hindi makapaniwala ang principal sa kanyang narinig kaya tinanong niya si Chen Fan kung siya ba ay nakakasigurado dito. Kaya mariing tumango si Chen Fan at idinagdag pa na pinayuhan niya noon si Xu Jingming na huwag kunin ang pagsusulit dahil sa mababa niyang kakayahan. Ngunit habang nakikinig ang direktor, lalong lumaki ang kanyang interes sa ating bida. Ito ay dahil para sa isang estudyanteng may mababang antas ng kapangyarihan, imposible itong umabot ng ganito kalayo kung wala siyang pambihirang kakayahan. Habang umiinom sa kanyang binuksang tumbler, napagpasyahan niyang maghintay, tiwalang malapit nang makapasok si Xu Jingming sa top 10, kung saan magkakaroon siya ng sariling video at sa oras na yun ay mauunawaan nila ang kanyang sikreto. Nagbigay naman ang direktor ng babala, kung nandaraya ang estudyante ay tiyak na may kapalit itong parusa. Dahil sa kanyang naging pahayag, nanlaki ang mga mata at nag-iba ang ekspresyon sa mukha ni na Chen Fan at ni Zhao Yao sa tindi ng takot. Makalipas ng ilang sandali, isang bagong abiso ang lumitaw sa leaderboard, nakasulat na si Xu Jingming ay kabilang nasa top 10 at kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto. At doon sa ika-12 pwesto ay ang pinsan niyang si Tang Chi. Samantala, sa loob ng venue ay makikita natin si Tang Chi na ngayon may kulay lilang tenga at buntot ng pusa gamit ng kanyang kapangyarihan. At kasalukuyan sa ibabaw ng natalo niyang halimaw, nakangiti itong nakatitig sa malayo at kumpirmadong naisip na pinsan niya nga ang dahilan ng pagkasira sa martial arts hall. Ang nangungunang estudyante, si Zhu Mingyang, napansin din ang bagong pangalan na biglang lumitaw sa leaderboard. Nagulat ito na may bagong estudyante na hindi niya pa naririnig ang nakapasok sa top 10 kahit pa na may 6 pang oras ang natitira. Dahil sa pagpasok nito sa top 10, isang dedikadong camera drone ang ipinadala upang sundan si Xu Jingming. Ipinakita ng feed na walang kahirap-hirap niyang pinapatay ang isa pang first-tier beast gamit ang sandatang sibat. Sa sandaling bumagsak ang halimaw, tumunog muli ang abiso na nagsasabi na siya ay nakakuha ng karagdagang 14 na puntos matapos na mapatay ang halimaw na Shadow Cat. Kasabay noon ay napangiti siya, iniisip na mas mahusay talaga ang pag-aani ng puntos sa central area. Doon niya rin napansin ang drone sa itaas kaya nalaman niyang nakapasok na siya sa top 10. Nakatayo sa tabi ng huli niyang pinaslang na halimaw, siya ay napaisip tungkol sa tunay na layunin ng martial arts exam. Nauunawaan niyang ito'y pagsubok ng lakas at potensyal kung saan ang mas mabuting resulta ay magbubunga ng mas malaking pagkilala. Sa isip niyang yun, idineklara niya sa sarili na hindi niya itatago ang kanyang lakas kaya ang pagpasok sa top 10 ay simula pa lamang. Bago siya tumungo sa core area, nagpasya siyang dagdagan muli ang kanyang abilidad kaya binuksan niya ang kanyang system panel. Dito ngayon ay nasa advanced na ang kanyang spear technique at mayroon na siyang 312 ability points. Bagamat may kaunting nagugulat na pagkadismaya ang kanyang naramdaman dahil hindi pa rin lumalabas ang mensahe para sa kanyang promosyon. Dahil dito, napagpasyahan niya na lang na paghusayin ang kanyang basic attributes. Maya't-maya pa ay gumastos siya ng puntos upang dagdagan ang kanyang pangangatawan ng 40 puntos at ang spirit nito ng 22 puntos. Dama ang bugso ng panibagong lakas, isinara niya ang kanyang kamao at naisip na oras na para siya ay tumungo sa core area. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta naman tayo sa core area na mayroong pinakamataas na panganib. Pagkarating niya rito ay sinalubong siya ng nakakatakot na tanawin, ito'y maraming bilang ng mga arm-blade tiger sa gitna ng daan ang sabay-sabay na pinagpipiestahan ang bangkay ng isang dambuhalang unicorn rhino. Kabilang dito ay ang isang kakaibang tigre na doble sa laki at may kulay pulang balahibo ang nasa ibabaw ng patay na halimaw. Mula sa ligtas na distansya, pinagmamasdan ni Xu Jingming ang 9 na mga tigre at agad niyang napansin ang isa pang nasa gitna na mas malaki at may mas malakas na presensya kaya naunawaan niya na marahil ito ay ang Tiger King. Imbes na matakot, nakita niya itong isang magandang paraan upang makapag-ani ng napakalaking puntos kaya lumabas siya para ang mga ito ay patayin. Ngunit bago pa niya malapitan ang mga halimaw ay kaagad siyang napahinto dahil sa nararamdaman niyang ibang presensya. Tinawag niya ito at sinabihang lumabas dahil siya ay kanya nang nahuli. Mula sa isang sulok, lumitaw si Zhu Mingyang, namamanghang pinuri ang ating bida sa kanyang matalas na pakiramdam at nagsabi na hindi niya inaasahan na siya itong si Xu Jingming na nakapasok sa top 10.
Nagulat si Xu Jingming at natanong kung paano siya nito nakikilala. Ipinaliwanag ni Zhu Mingyang na pamilyar siya sa lahat ng mayroong sapat na lakas upang makapasok sa core area maliban na lang sa kanya, kaya nang makita nito ang isang bagong mukha, hula niya na ito ay ang hindi inaasahang estudyante na umangat sa leaderboards. Naiintindihan ang kanyang paliwanag, sinagot lang siya ng ating bida na ito ay kanyang nakikita. Ibinunyag naman ni Zhu Mingyang na minamanmanan din niya ang grupo ng mga tigre at nagbalak na bunutin ang espada. Subalit bago nito ay tinanong siya ni Xu Mingyang kung balak ba nitong agawin ang kanyang halimaw. Nilinaw ni Zhu Mingyang na wala siyang intensyon na gawin ito at ipinaliwanag na ang Armblade Tiger King ay isang makapangyarihang first-tier mid-grade beast, kasama pa ng siyam tigre, imposibleng ito'y matatalo niya ng mag-isa kaya nag-alok siyang sila ay makipagtulungan. Ngunit mariin itong tinanggihan ni Xu Jingming sa pagsasabi na hindi niya ito kailangan, at may matinding kumpiyansa ang idineklara na sapat na siya ng mag-isa. Makalipas ng ilang sandali ay makikita natin ang pag-apak ng ating bida sa isang plataporma. Sa itaas ng sirang bus, agad siyang napansin ng mga Armblade Tigers kaya natuon ang kanilang atensyon patungo kay Xu Jingming. Matinding pagkabahala ang naramdaman ng mga halimaw kaya mabilis ang mga tigre na pumaharap sa Tiger King. Napaisip si Xu Jingming na gaya ng kanyang inaasahan sa grupo ng first-rank beast na pinamumunuan ng isang hari, mayroon silang kaalaman na gumamit ng simpleng formation. Hindi nagtagal ay sabay na sumugod ang maraming bilang ng mga tigre, kung saan mabilis nilang naabot ang kinaroroonan ng ating bida sa itaas ng bus. Samantala sa tabi, dismayado ngunit patuloy na nagmamasid na nagpasya si Zhu Mingyang na panoorin ang laban upang makita kung ang tapang ni Xu Jingming ay magiging sanhiba ng kamatayan o kung mayroon nga ba talaga siyang taglay na espesyal na bagay. Hinarap ni Xu Jingming ang rumaragasang grupo ng mga tigre. Nanatili siyang tahimik, nakapaloob sa kalmadong tindig habang mabilis na iniikot ang kanyang sandatang sibat. Sa isang iglap, mabilis niyang pinaikot ang sandata hanggang sa magmukha na itong bilog na halos hindi na makita habang patuloy na kinukolekta ang enerhiya para sa kanyang pag-atake. At sa huli, nagpakawala siya ng isang mapanirang paikot na paghampas sa paligid na nagpadala ng napakalaking puwersa ng hangin diretso sa paparating na mga halimaw. Tumama ang atake ng may nakakapangilabot na kapangyarihan. Sa isang malupit na iglap, gumana ang umiikot niyang sibat sa ilang tigre nang sabay-sabay na naging sanhi ng pagkalat ng dugo sa lansangan. Agad na lumitaw ang mga abiso ng sistema, kinukumpirma ang kanyang mga pinatay na nagkakaloob ng ability points. Nagsibagsakan ang mga walang buhay na katawan ng mga tigre sa madugong daan, nagpapahiwatig na nalipol ng isang mabagsik na paghampas ang grupo ng mga halimaw. Bagamat mapapansin natin ang paghakbang ng isang malaking paa sa isang bangkay, ito ay pagmamay-ari ng dambuhalang tigre na hari ng grupo. Samantala si Xu Jingming ay nakaramdam lang ng pagkadismaya, nagsasabi na ito'y sayang dahil kulang pa rin ang lakas ng kanyang katawan kaya hindi niya napatay ang lahat ng tigre sa isang pag-atake. Napapaligiran ng mga bangkay ng tigre habang siya ay nakatayo, nagagalit na naglakad ang Tiger King papalapit sa ating bida upang ipaghiganti ang mga nasawing kasamahan. Kasunod ay ang pagpapakawala nito ng nakakabinging alulong, isang malakas na atakeng pandinig na naglalayong manggulo sa kanyang kalaban. Dumagundong ang napakalakas na pagsigaw sa paligid, na siyang bumasag sa mga bintana ng kalapit na mga gusali at nagpaulan ng maraming piraso ng bubog. Maging si Zhu Mingyang, na nanunood mula sa ligtas na distansya, ay napahawak sa kanyang mga tenga upang ito ay takpan dahil sa sobrang sakit ng paghampas ng tunog. Ngunit si Xu Jingming ay nanatiling matatag sa gitna ng umuulan na mga bubog. Walang kahit anong bakas ng panghihina, kinilala niya ang tangkang pananakot ng Tiger King. At sa mapanghamon na tingin, idineklara niya na maaaring takutin ng halimaw ang iba, ngunit hindi ito tatalab sa kanya. Matapos nito ay mabilis na sumugod ang dalawa sa isa't isa. Sinalubong ni Xu Jingming ang pag-atake ng dambuhalang halimaw gamit ng sibat. Nagawa niyang mapigil ang pag-atake ng tigre, at ginamit ang mismong katawan ng halimaw bilang tuntungan upang siya ay lumundag sa ere. Mabilis namang tumingala ang Tiger King upang muling umatake, ngunit handa si Xu Jingming at inayos kaagad ang kanyang sarili habang nasa ere. Sa isang napakalakas na paghampas galing sa itaas, ibinagsak niya ang sandatang sibat diretso sa ulo ng dambuhalang tigre. Ang napakalakas na puwersang ito ay tumama sa bungo ng halimaw kung saan dahil sa tindi ng puwersa ay nagawang mabiyak ng konkretong daan.
Nalalaman na naparalisa ang kanyang kalaban dahil sa malakas nitong pag-atake. Iniangat ni Xu Jingming ang sandatang sibat upang tapusin ang laban. Kasabay ng pagtalsik ng mga dugo, lumabas ang abiso na nagsasabi na nagawa niyang mapatay ang First Order Upper Rank na Armblade Tiger kalakip ng gantimpalang 20 puntos na ability points. Mula sa kanyang pinagtataguan, napatulala si Zhu Mingyang at pinagpapawisang nanlaki ang mata, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Bulong niya sa sarili, hindi ito maaari dahil imposibleng matalo ng iisang tao ang grupo ng mababangis na tigre kasama ng Tiger King, at natanong kung anong klaseng halimaw si Xu Jingming. Samantala, tuwang-tuwa si Xu Jingming sa nakuha niyang malaking ani ng ability points mula sa grupo ng mga tigre. Sabik niyang tinanong ang sarili kung ilan pang puntos ang maaari niyang maipon bago matapos ang 12 oras na pagsusulit. Batid na mas maraming puntos ay mas lalo niyang ikakalakas, nagpasya siyang magmadali upang hanapin ang susunod na grupo ng mga halimaw na maaari niyang mapatay. Subalit bago pa siya makaalis, tumakbo palabas mula sa pinagtataguan si Zhu Mingyang at mariing tinanong kung paano nagawa ni Xu Jingming na durugin ang mga mababangis na tigre gamit lang ang isang mahabang sibat. Tanong pa niya kung ang abilidad ba nito ay isang reinforcement type, na siyang magpapaliwanag sa kanyang pambihirang lakas. Ngunit hindi tumigil si Xu Jingming at agad lang na tumalon palayo. Sabay sigaw pabalik na ang abilidad niya ay isang lightning type. Naiwan si Zhu Mingyang na nagngingit-ngit, hindi makapaniwala sa naging sagot ng ating bida. Pinisil niya ang kamao sa pagkainis, iniisip na minamaliit siya ni Xu Jingming at ayaw sabihin ang katotohanan. Maya't-maya pa ay naisip niyang dahil sa napakarami nitong napatay na halimaw, malamang maaabutan siya ni Xu Jingming sa puntos kaya agad niyang tiningnan ang leaderboard gamit ng smartwatch. At sa kanyang matinding gulat, nakita niyang hindi lamang siya inabutan kundi lubusang nalampasan ng ating bida. Kasalukuyan ngayong nangunguna si Xu Jingming na may 1,112 puntos, habang siya ay bumaba sa pangalawang pwesto na mayroon lamang 985 puntos kaya napasigaw siya sa sobrang pagkadismaya. Samantala pabalik sa entablado ng mga manunood, nag-uumapaw ang pananabik at pagkagulat ng mga opisyal. Tumayo si Direktor Jiang Wenshan at pumapalakpak na idineklara na ang kahangahangang mataas na abilidad ni Xu Jingming sa sandatang sibat ay patunay na isa siyang tunay na henyo. Matapos nito ay tinapik niya sa balikat ang principal ng second high school na si Zhao Yao, at inihayag na sa tulong ni Xu Jingming, tiyak na makakapasok ang Jiangcheng sa top 100 ng probinsya. Nangako din ito na magkakaloob siya ng rekomendasyon sa second high school pagkatapos ng pagsusulit, isang bagay na ikinatuwa ng principal kaya siya ay mariing nagpasalamat. Naiyak at lubos na nabalot ng emosyon ng principal, iniisip na napakalaking sorpresa si Xu Jingming, at sa wakas ay nabigyan ng pagkakataon ang kanilang paaralan na magningning. 3 oras ang lumipas, bumalik tayo sa core zone habang naglalakad si Zhu Mingyang sa lansangan na litong-lito. Tanong niya kung ano ang nangyayari at saan napunta ang lahat ng mababangis na halimaw. Nang bigla na lang may sumulpot na isang tinig mula sa kanyang likuran, nagsasabi na kailangan niyang tanungin ang estudyanteng nasa unang pwesto patungkol dito. Sa sandaling siya ay makalingon, nakita niya ang pinsan ng ating bida na si Tang Chi na kasalukuyang nasa ika-9 na pwesto kasama ang kalbong estudyante na nasa ika-3 pwesto sa leaderboards na si Wu Hao. Andito rin ang nakita nating may kulay lilang buhok na babae na ngayon ay nasa ika-4 na pwesto na si Meng Di. Paliwanag ng maliit na babae na inubos ng lahat ni Xu Jingming ang halimaw sa core zone. At dahil wala na silang may makita, napilitan silang magsama-sama. Narinig ito, nagugulat na sinabi ni Zhu Mingyang na ito'y imposible dahil napakaraming mababangis na halimaw sa loob ng core area. Lumapit sa kanya si Tang Chi at sinabihan na halatang matagal itong hindi nakasilip sa leaderboards. Upang ito'y patunayan, ipinakita niya ang kasalukuyang puntos ng kanyang pinsan. Binuksan niya ang smartwatch at sa sandaling lumitaw ang leaderboard, nanlaki ang mga mata at napanganga ng todo si Zhu Mingyang dahil sa hindi kapanipaniwalang numero na nakikita nito sa tabi ng pangalan ni Xu Jingming, ito'y 3,435 puntos na 3 beses na higit sa puntos na mayroon siya ngayon. Ipinaliwanag ni Tang Chi ang kalkulasyon, kahit ito ay bawasan pa ng tinatayang 700 puntos na nakuha ni Xu Jingming sa Central Area, nakalikom pa rin siya ng higit 2,500 puntos, ibig sabihin noon ay halos 200 mabangis na halimaw ang pinatay niya nang mag-isa sa core zone lamang. Bumagsak ang pawis sa mukha ni Zhu Mingyang habang nauunawaan ang katotohanan.
Naisip niya na hindi nakakapagtaka kung bakit natakot si Xu Jingming na maagawan ng halimaw. Ito ay dahil sa simula pa lamang, balak na nitong ubusin ang lahat ng mga halimaw sa core zone. Iniulat din ni Tang Chi ang kasalukuyang sitwasyon, ilang oras na lang ang natitira, kaya't nagsama-sama na ang mga natitirang nangungunang estudyante upang pasukin ang pinakamalalim na bahagi ng core zone. Saad ni Zhu Mingyang na ang pagpasok roon ng mag-isa ay katumbas ng kamatayan, dahil isa itong lugar na puno ng mga matataas na uri ng mga halimaw at maging ang second order na Beast King ay naroon. Dahil dito, formal na inanyayahan ni Meng Di si Zhu Mingyang at tinanong kung siya ba ay sasama. Wala nang ibang pagpipilian, sumang-ayon siya at pasigaw na nagsabi na siya ay sasama. Lumipat naman bigla ang eksena sa isang tahimik na gabi sa ilalim ng maaliwalas na buwan. Dito makikita natin si Xu Jingming na nakaupo sa ibabaw ng napakalaking bundok ng mga bangkay ng halimaw. Habang kumakain ng energy bar, pansin nito na naubos na ang lahat ng kanyang supply, at alam niyang malapit nang matapos ang pagsusulit. Subalit hindi pa siya natatapos sa pag-aani ng ability points, nagpa siyang kailangan niyang lumalim pa upang makakuha ng mas maraming puntos. Batid na sa pinakaloob ng core zone ay may mga ikalawang uri ng mababangis na kalaban, nagdesisyon siyang palakasin ang sarili ng kaunti. Binuksan niya ang system panel at lumitaw ang nakakamanghang 2,413 puntos na ability points niyang naipon. Nagpapalabas ng malaking ngiti, ipinamahagi niya ang mga puntos para sa isang pag-upgrade. Dama ang panibagong lakas, tumayo siya sa ibabaw ng bangkay ng isang malaking halimaw at napabuntong hininga ng malalim. Sabay sabi na gamit nito, makakaya niya ng harapin ang huling yugto ng pagsusulit. Papunta sa pinakaloob ng core area, ang iba pang mga nangungunang estudyante ay nagsimula ng kanilang huling pagtakbo. Samantala sa kailaliman ng pinakaloob ng core zone, isang nakatatakot na bagong halimaw ang lumitaw. Ito'y isang dambuhalang nilalang na kahawig ng oso, may puting balahibo, nagliliyab na pulang mga mata, maraming peklat sa mukha at mapanganib na mga kulay pulang kristal sa likod nito at mga braso. Pabalik kay Xu Jingming na payapa at handa. Mahigpit niyang hinawakan ng sibat at may kumpiyansang naisip kung ano kayang uri ng second order na halimaw ang inihanda para sa pagsusulit ngayong taon.